Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng may lalang sa atin at sa pangalan ng channel na ito ay muling nag-aanyaya at nagsasabing welcome po kayo sa ating gagawing pagtalakay ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Sana po ay mabigyan natin ng importansya ang ganitong mga pag-aaral upang makatulong po sa ating mga kaalamang ukol sa ating Panginoon na pinagkakautangan natin ng lahat sa ating mga buhay. Pagkatapos po ninyong mapakinggan, sana ay maipag-anyaya nyo rin sa inyong mga kakilala, lalo na sa inyong mga mahal sa buhay upang makabahagi rin naman sila sa mga espiritual na kaalaman na ating pong sinasaliksik sa mga banal na kasulatan. Tunguhin na po natin ang ating teksto. Tayo po ngayon ay babasa dito sa aklat ni Juan. Ang kapitulo ay 14 at ang talata ay 28. Ang huling bahagi ang pagkukulam po natin ng pag-aaral. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ito pong talatang ito o yung ating binasa ay isa sa mga pinagbabatayan ng mga sekta at mga mangangaral na naniniwalang ang Ama ay Diyos at maging si Hesukristo ay Diyos. Datapwat ginagamit nila ang talatang ito upang patunayan na iba ang pagiging Diyos ng Ama doon kay Hesukristo. Sa madaling sabi, bagaman parehong Diyos ang paniwala nila, hindi sila iisa o sa ibang salita, magkaiba ang kanilang pagiging Diyos. Katunayan ng wika, mas dakila ang Ama. Gaya ng nakasulat sa talata, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang ergo po, greater yung Ama o yung Diyos. Pagkatapos, lilitaw ang katayuan ni Kristo, hindi siya greater, manapa ay great. Kasi, batay nga naman dun sa talata na hindi na sinuring mabuti o batay lamang dun sa pakiwari, batay lamang sa first impression ng wika nga, iba yung Ama, iba kay Hesukristo. Pero, ang stand nila parehong Diyos, kaya lang magkaiba. Ano po ang masasabi dito ni Brother Ren? Natural, hindi tayo sang-ayon. Sapagkat sa mga nakaraang pag-aaral ay naipaliwanag na natin na si Hesukristo at yung Diyos o yung Ama ay iisa. Pag po tayo ay sumang-ayon dito na parehong Diyos pero magkaiba, at least 3 talata ang sasalungatin nito. Ito ang una. Pag nanindigan tayo, gaya nung iba na nag-aral pa man din sa mga Bible school o tinuruan ng mga nag-graduate sa mga Bible colleges, naniniwala na parehong Diyos pero magkaiba. Sa ibang salita, dalawa. Ano ang sinasalungat nito o kinokontra dito sa salita mismo ng Panginoong Hesus. Juan 10:30.
ako at ang Ama ay iisa. Inaamin nila yung Ama, Diyos eh. Pero dito, hindi nila matanggap yung pahayag ni Jesus Christ na siya at yung Ama o yung Diyos ay iisa. Ako at ang Ama o ang Diyos ay iisa. Yun dapat ang pansinin agad natin. Ang doktrina o ang dogma, si Jesus at ang Diyos iisa, batay dito sa talata. Ngayon, kung may mabasa tayong ibang talata, gaya nung ang Ama ay lalong dakila kaysa akin, hindi ibig sabihin nun okay na yun na i-disregard o baliwalain ito. 10:30, ako at ang Diyos o ang Ama ay iisa. Dahil lamang dun sa argumentong greater, no? Yung Ama, pagkatapos lalabas nga o lilitaw, great si Jesus Christ. Pawawalang halaga na ba yung salita mismo ng Panginoon na siya at yung Ama ay iisa? Hindi po. Kasi kung ganun din lang, hanapin natin, sino yung greatest? Hindi ba ganun yun? Pag may greater, tapos yung one step lower great, meron ding mas mataas doon sa greatest. Kaya dapat ay bigyan natin ng kaukulang pansin. Salungat ba yung paliwanag na Diyos si Kristo at Diyos din yung Ama pero magkaiba? Salungat saan? Sa pahayag mismo ni Jesus Christ na siya at yung Ama ay iisa. Ngayon, hindi pa ba tayo masisiyahan o masasapatan o supisyente sa atin kung si Kristo ay may katayuan o kalalagayan na great God? Pag hindi tayo nasiyahan, baka hindi natin kilala kung sino yung great God. Kaya ito, ipapakilala sa atin ng talata ng Biblia. Sino ba yung great God dito sa Biblia? Siya ba ay iba pa dun sa Ama? Basahin natin, Deuteronomio 10:17. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos, dito sa pahayag ni Moises, ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos. Ano po ang sabi ni Moises? Yun daw Diyos ng mga Israelita o Diyos ng bayang Israel, Panginoon ng mga Panginoon at Diyos ng mga Diyos. Ano pa ang description? Siyang dakilang Diyos. Diyos ito ng bayang Israel. Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Inilarawan o i-describe ni Moises the great God. Yung palang Diyos ng bayang Israel na Diyos ng mga Diyos, the great God. Ibig bang sabihin, iba pa siya sa Ama? Batay din dito sa Deuteronomio, basahin natin. Hindi po, iisa . Ito. Deuteronomio 32:4, yung C. At 6, yung ding bahaging C. Ito. Yung pangatlo, dun sa linya ng teksto. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Anong sabi rito sa sulat o awit ni Moises? Isang Diyos na tapat at walang kasamaan. Isa lang yung Diyos.
Dito, yung Diyos ng Israel sa lumang tipan, isa lang yun, isang Diyos. O ano pa ang sabi? Hindi ba siya o yung isang Diyos ang iyong Ama na tumangkilik sa iyo? Yung great God na ipinakilala ni Moises sa bayang Israel o yung Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, isang Diyos, iisa lang. Tapat na Diyos, matuwid na Diyos, banal na Diyos, isa lang yun. Sino yun? Hindi baga siya ang iyong Ama? O kaya nga hindi ko mo may nabasang sapagkat ang Ama ay lalong dakila sa akin, ibig sabihin nun authorized na sila na sabihing parehong Diyos pero magkaiba. Hindi po. Bakit? Ang dogma ng Biblia, ang doktrina ng Biblia sa Old Testament, isa lang ang Diyos na yun ang Ama. Isa lang ang Diyos ng bayang Israel, yun ang Diyos ng mga Diyos, yun ang Ama, yun ang dakilang Diyos. Isa lang Kaya, pag ipinagpilitan ng iba, hindi. Dalawa yan na Diyos, isang greater, isang great. Magkakamali sila, sasalungat sila. Hindi lamang sa Old Testament. Dito sa New Testament, ilan ba ang Diyos? Efeso 4:6. Isang Diyos at Ama ng lahat. Malinaw. Kung sa Old Testament, yung Diyos ng bayang Israel, na great God, the great God, yun ang Ama, yun ang lumalang sa Israel. Dito sa New Testament, isang Diyos at Ama ng lahat. Sino yung lahat na yun? Kahit yung mga nag-aral sa Bible school o Bible colleges, dapat ang doktrinang tanim sa kanilang isipan, isa lang ang Diyos at Ama. Isa lang ang Ama o yung Diyos. Kaya nga, hindi ko mo may nabasang sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin, sasabihin na, i-interpret na, magkaiba yan. Pero parehong Diyos. Salungat sa mga katotohanan ng doktrina sa Biblia, salungat sa iisang Diyos na siyang Ama na ipinakilala ng lumang tipan at isang Diyos at Ama na ipinakilala ng bagong tipan. Kaya nalilito lamang sila dahil great God o may greater o sino yung greatest? Dapat masiyahan na tayo doon. Diyos na nga ng mga Diyos great God nga Isang Diyos na matuwid at banal Siya ang Ama Iisa lang Di pa ba tayo nasisiyahan doon? Una, basahin muna natin. Kung iisa lang pala yung great God, Diyos ng mga Diyos, yung Ama, sa New Testament, nakaletra ba? Kung sino yan? Ito, basahin natin. Tito 2:13. Nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, the great God at tagapagligtas na si Jesucristo. The great God and Savior, Jesus Christ. Sino yung the great God? Ayon sa nakasulat sa Bagong Tipan, nasa Old Testament, yung great God na ito, yan ang Diyos ng bayang Israel, yan ang Diyos ng mga Diyos, yan ang Ama. Si Jesus Christ. Kaya yung word na dakila, huwag kayong malito doon, mga kapatid. Hindi pa ba kaya tayo masapatan dyan? Diyos na nga ng Israel. Siya yun dakilang Diyos Diyos ni Moises dapat mabuksan ang isip ng mga
naturuan na magkaiba raw ang Diyos. Nagbibigay pa ng ehemplo. Ang Diyos ang wika, kumbaga sa ginto ay yung ama ay 24 kilates at yung anak ay 17 kilates. Yung naringgan ko niyan, sabi nila patay na raw eh. Dating nagtitinda ng lumpia yun mga kapatid. May pabrika raw siya ng lumpia. Ano ba yun? Parang lumpia, may lumpiang ubod, may lumpiang hubad, may pritong lumpia, mayroong veggie lumpia. Hindi Pag sinabing Diyos, isa lang yun. Yun ang Diyos, yun ang Ama, Diyos ng mga Diyos, at yun ang dakilang Diyos o Great God sa Old at New Testament. Great God, wag po tayong hihiwalay doon. Supisyente na yun. Anong katunayan? Sapat na yun. Masiyahan na tayo ron. Bakit? Basahin natin. Anong katunayan na dapat na tayong masiyahan doon? Kawikaan, Proverbs 26:10. Sa Tagalog, hindi nyo mababasa ito malilito kayo Kaya yung tekstong English, Proverbs 26:10. The great God, ayan, sabi, the great God that form all things. Isalin natin sa Pilipino, ang dakilang Diyos, iisa lang. Gaya rin nung sa Tito 2:13, dakilang Diyos, iisa. Ano raw yung dakilang Diyos? Ayon sa Kawikaan o Proverbs 26:10, the great God that form all things, that made all things, that created all things. Ano po ba naman hahanapin natin sa great God? Sino yan? Si Jesus Christ. Anong sabi? Siya ang lumalang ng lahat ng mga bagay. The great God that form all things. Meron na rin tayong video niyan mga kapatid. Yung John 1:3, all things were made by Him. Ang tinutukoy na lumikha ng lahat ng mga bagay. Dun sa video na yun, pwede nyong i-review. Si Jesus Christ at wala nang iba. Dito naman, dun sa the great God, that form all things. Yun ang Diyos ng mga Israelita o ng bayang Israel. Yun ang Diyos na lumalang sa Israel. Yun ang dakilang Diyos. Ilan sila? Isang Diyos. Ano yung isang Diyos? Hindi baga ang wika, yung isang Diyos ng Israel ang lumalang sa Kanya sa makatwid bagay. Ang Ama na lumalang sa Kanya. Sufficiente na yan. Ano pang hahanapin natin? Hindi. Kailangan greater. Pag ipinagpilitan yung greater, kayo ang magpatunay nun. Kasi ako, pinatunayan ko yung great God na si Jesus Christ. Siya ang creator ng lahat ng bagay. Siya ang nag-form. Pag sinabing nag-form, siya ang gumawa. Yung greater God ninyo, kayo ang magpatunay. Pero sa Biblia, pinatunayan naman yung the great God, yun ang Ama. Deuteronomio 10:17, Deuteronomio 32:4, at maging sa talatang 6. Yun ang Ama, yun ang isang Diyos. Sino yun? The great God. Ayun. Sa New Testament, si Jesus Christ. At saka doon sa argumento nila, greater yung Ama, talagang impliedly admitted nila na great si Jesus Christ. Hindi, wag na yun. Wag na yung impliedly admitted.
binasa natin, the great God and Savior, Jesus Christ. Ngayon, kung siya nga ang Diyos, siya ang Ama, nagaya ng ating paliwanag, hindi lamang sa bidyong ito, maging sa ibang video, bakit niya sinabing, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin? Ang sagot diyan, Pilipos 2:8, nagpakababa sa kanyang sarili. Pag ba ang tao'y nagpapakababa, kailangan ba niyang magyabang? Hindi. Siyempre, pag nagpapakababa, ang gagamitin ng mga salita, angkop sa kanyang pagpapakababa o pagpapakumbaba. Yun lang ang ibig sabihin nun. Saan mababasang nagpakababa siya sa kanyang sarili? Pilipos 2:6. O pagkatapos kung itataas natin ang pagbasa, lalabas basag yung greater or nadidisimula yung greater na nadadilute. Bakit? Ang sabi dun sa isang talata equal, equal with God. Di kapantay. Pag sinabing kapantay, hindi pwedeng sabihin o ipagpilitan na greater yung isa. Kasi nga equal Ano ba yung equal? Pareho. Wag na yon. Baka malito pa kayo. Basta bakit sinabi niyang doon sa 14:28, lalong dakila ang Ama? Nasa panahon siya ng pagpapakababa. Natural, gagamitin niya yung mga angkop na salita ng kapakumbabaan. Nagpapakababa, tapos sasabihin, parehas kami, greater din ako, o greatest. Hindi, wag kalimutan natin yung mga yun. Natural na ang gamiting salita ay yung angkop sa pagpapakababa, gaya nung nasa 14:28. Sana po makuha natin ang mensahe ng ating leksyon. Salamat po sa inyong pagsubaybay.